Tulad ni Socrates, naniniwala si Plato na ang ating kaluluwa ay nagtataglay ng kaalaman, kagandahan, karunungan, pag-ibig at pagiging perpekto. Si Plato ay nagkaroon ng malalim na ideya na kapag ang ating kaluluwa ay sumama sa ating katawan through birth, nakakalimutan natin ang lahat ng mga taglay ng kaluluwa tulad ng kaalaman, kagandahan, katarungan, pag-ibig at pagiging perpekto. Binigyang diin ni Plato ang kahalagan ng edukasyon sa paghuhubog ng mga individual at lipunan dahil ito ang may kakayahang alalahanin ang mga taglay na ito ng ating kaluluwa. Ilan sa kanyang mga gawa ay patungkol sa etika, epistemolohiya, metaphisika, aesthetics at filosofiyang panlipunan at pampolitika. Batay sa mga ideya ng kanyang guro na si Socrates, tinalakay ni Plato ang kalikasan ng kaluluwa at ang koneksyon nito sa mundo ng form or the world of form. Ang kaluluwa ay ang persipyo ng buhay at paggalaw. Ang katawan ay walang buhay. Ang kaluluwa ang nagbibigay buhay sa katawan. Inati niya ang kaluluwa sa tatlong bahagi: reason, spirit, and appetite. Ang reason or mind ay bumubuo ng kamalayan sa layunin at kahulugan ng buhay. Ito ang gumagawa ng desisyon. Ito ang ego sa teorya ni Freud. Na-expose si Freud sa filosofiya ni Plato. Ang spirit or soul ay ang drive patungo sa pagkilos. Ito ay neutral sa una, ngunit tumutugon ito sa direksyon ng reason. Ang spirit or soul ay ang superego sa teorya ni Freud. Ang appetite naman ay ang pagnanais para sa mga bagay ng katawan or tinatawag natin maximizing pleasure and avoiding of pain. Ito ang id sa teorya ni Freud.